So yan guys ang sitwasyon dun sa mga umuwi ng Tansa, Naik, Baragondon, Ternate. 13, yan, alam na alam nila to. Yung mga pumapasok sa EPSA o sa Cavite Economic Zone dito sa Rosario. Yo, what's up guys? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? It's a Thursday morning. Thursday na ba ngayon? Friday? Oh no! Friday? Ayan, Friday na pala guys. Medyo matagal-tagal na pala tayong hindi nakapag-motovlog dahil maulan. At naging busy tayo sa ating mga DIYs video. So ngayon i-update ko kayo guys dito sa sitwasyon namin dito sa Soriano Highway dito sa Tansa, Cavite. Yung tinatawag na Tansa Tejero. Ayan, dahil under repair ulit yung bridge dito, yung nagko-connect dito sa Tansa and Tejero. Ay grabe, almost pang 6 days na namin ngayon super duper traffic. So kaya papasilip ko lang sa inyo, hindi lang tayo nakapag-vlog nung mga nakaraang araw dahil maulan. Ang gamit lang natin ay cellphone na hindi pwede sa ulanan, kaya hindi tayo nakapag-vlog. Buti na lang medyo uminit ngayon, kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-vlog ngayon. So ipapasilip ko sa inyo yung sitwasyon. Yun nga lang, medyo maaga kami ngayon guys. 6 pasado pa lang ay umalis na kami sa bahay. Mga 6:10 siguro yun. Unlike nung mga nakaraan na umalis kami mga 6:15, 6:20. Kaya nasasapul namin yung sobrang traffic. So ngayon ay Friday na. At ayun, hindi na naman makausad. Mag U-turn na tayo guys. U-turn. Dito ko na ipapasilip sa inyo sa kabila. Palengkitan sa tayo dadaan. Dahil nakita na naman natin yung buntot ng traffic. Oh no! Ayaw ko nang makisingit-singit doon. Kahapon almost 40 minutes tayong naka-stack up doon sa may lugar ng ano na yun, tapat ng Pure Gold Tansa. Kaya na-late si Mrs. 7:10 na siya nakapag-in daw sa kanyang company. So ako naman nakapag-in sa amin ay 7:14 na. Pero hindi pa ako late dahil 7:30 ang time natin eh. So yan, nandito na tayo sa palengke guys. Yun nga lang, talagang dito may mga nagso-shortcut na rin, kaya medyo mahaba na rin ang traffic dito. So yan guys ang sitwasyon dun sa mga umuwi ng Tansa, Naik, Baragondon, Ternate. 13, yan, alam na alam nila to. Yung mga pumapasok sa EPSA o sa Cavite Economic Zone dito sa Rosario. Ay alam na alam nila tong sitwasyon na to, dahil kung matatandaan nyo, last year nirepair na rin yan, mga bandang ganitong panahon din, October din siguro yung nag-start. Tapos natapos siya ay January na, binuksan siya January na. So kaya
talagang ranas namin yung hirap dito ng pagta-travel, pagbabiyahe. Kailangan talaga maagang walis, maagang gumising. Hindi lang natin maintindihan dahil bakit under repair na naman ulit, ay kakaayos lang nung nakaraang taon. Siguro hindi nila fully repair, kaya ay ngayon under renovation na naman, under repair na naman. Ayan, singit muna tayo guys. Hindi na tayo dumaan dun sa may Pure Gold dahil ang buntot ng traffic nandun na sa may malapit sa McDo, o nasa McDo na. So dito makakasingit tayo ng konti. Ayan, nakalusot tayo. Kung nandun pa tayo sa kabilang yon, I'm sure nandun pa tayo sa tapat ng McDo dahil wala rin namang masisingitan dun. Ayan guys ang sitwasyon. Ayun, swerte natin dahil napago na agad yung stack up ng traffic. Kahapon kasi inabutan tayo ng stop eh. And then alam ko 20 minutes yun eh. 20 minutes o 30 minutes ang pinapatagal para maubos yung mga naka-stack up na mga sasakyan. Dito tayo sa gitna. So grabe ang traffic talaga. Dito tayo, kanan. Ayan. Ayan, ang daming naglalakad guys dahil ayaw na nilang may stack up sa traffic. Ulo. Hindi lang yan guys, sa pauwi rin. Yung papasok at pauwi. Pag uwi mo kasi, ang masusuong mo naman, o madadaanan mo naman, ang may encounter mo ay yung galing ng Rosario to Tejero. So sobrang traffic din nun, sobrang haba rin ng pila. At wala rin halos masingitan dahil 2 lanes lang daan doon, unlike dito na 4 lanes. Kaya talagang pag lumabas ka ng 6 PM sobrang traffic. Kaya ang ginagawa namin, ang ginagawa ko 6:30 ako nag-out para yung traffic medyo nabawasan na. Nice. So mayroon man, kunti na lang dito na lang sa bandang Tejero. So unlike ng alas 6, talagang simula sa loob ng EDSA ay napakahaba ng traffic bago ka makalabas. At yun ay susuungin mo na hanggang dito sa Tejero, hanggang dito sa Tansa. Kaya yun nga, 6:30 tayo lumalabas para medyo nabawas-bawasan na yung traffic. Ayan, buti na abutan natin yung go. Nakago tayo ngayon, medyo mabilis-bilis tayo ngayon. Ayun bayo ko, naka-XRM na blue si Tom. Shout out sa bayo ko, ayan.
A few moments later. Ang technique nila ngayon guys ay pinagtitigisang lane na nila, unlike nung Sunday to Thursday o kahapon ay ginagawa nila stop and go. Kaya talagang sobrang dami ng build up ng sasakyan. So pwede naman talagang ganito ang gawin nila para at least yung build up ng sasakyan hindi sobrang haba, hindi sobrang dami, dahil passable naman siya pareho eh. So basta yung mga crossing ma-control ng ayos yung timing ng pagpapago, kasi itong way na to, ito talaga yung busy road eh. At ito yung pinakamaraming sasakyan na dumadaan dahil ito yung papunta ng Manila. Lahat ng mga private vehicle, mga bus, dito talaga dumadaan, kaya yung build up napakahaba. Almost 1,000 of vehicles talaga yung naapektuhan nung stop and go. So pwede naman talagang ganito ang gawin nila, yung ganitong two-way lane para both side ay mabawasan yung traffic. And then dito may konting build up din ng traffic dahil sakayan, and then doon sa kabila sa bandang unahan guys ay crossing bypass road na galing ng Gentry ng Manila to Rosario. So kaya medyo may traffic na konti, pero pagkalagpas mo naman doon wala na, dahil wala namang pasok ngayon, unlike nung mga nakaraan taon na dito sa Sikat na tinatawag ay sobrang traffic dahil may pasok ang mga bata. Walang overpass para sa tawiran, kaya dito ka rin ma-stack up sa Sikat. Kaya kung ayaw mo ng sobrang traffic, pwede kang mag-board sa Bacau, yan may malilis traffic yan, Rosario. Pero kung umuwi ka talaga sa Gentry, sa Tansa, sa Naik, yan sobrang ano yan, sobrang traffic ng susuungin yung mga crossing. So maswerte tayo guys ngayon dahil nakalusot tayo dun sa traffic ng almost siguro mga 10 minutes lang yun. Pero kahapon talaga hindi lang talaga ako nakapag video dahil maambon, umulan eh, hindi pwede sa ulanan tong cellphone natin, sayang. And then kahapon mayroon ding aksidente doon na nabagsakan ng poste, bagong bago pa naman yung van. So kaya lalong nagdoble traffic yung linya, traffic na papunta ng Tehero, traffic pa papunta ng Naik. Dahil sa tapat ng Pure Gold Tansa ay mayroong bumagsak na poste ng telephone company. At saktong dumaan naman yung van, nabagsakan siya sa gitna ng bubong. Kaya kahapon almost 40 minutes yata tayo nandun na naka-stack up bago tayo nakaalis.
Ayan, dito na tayo guys sa EPSA. Ayan, kung matatandaan nyo yung huling mga vlog natin dito ay sobrang traffic dahil sa mga shuttle. Pero ngayon guys, wala na, maluwag na yun. Sa hapon na lang sa 6 PM talaga, dahil almost karamihan ng schedule dito sa EPSA ay 6 to 6, kaya napaka-traffic ng alas 6. Dito na tayo guys sa kanilang company. Ayan, medyo maaga ngayon. Ay, nalaglag yung payong mo. Nalaglag. Jacket. Hoy, kaway mo na. Ayan, ihatid na natin si Mrs. At tayo naman ang papasok sa ating company. So yun lamang guys, maraming salamat sa inyong muling panonood. Don't forget to like, share, comment and subscribe and click the tiny bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Keep safe guys and God bless. Napakaganda ng mga halaman, no? Kung matatandaan nyo, dito ako nag shoot ng aking 1,000 subscriber na pasasalamat.